Welcome back ulit sa ating YouTube channel at saka sa ating page. Bali today, ang pag-uusapan po natin ngayon is paano nga ba i-separate or ihiwalay yung ating ilaw at saka yung ating saksakan pagdating sa ating single circuit breaker. So dito guys sa ating board, meron na ako ditong dinrawing or ito yung ating magiging diagram na susundin in actual mamaya. So bago tayo guys mag-actual, so meron lang tayong mga dapat atandaan kung saan nga ba natin to ginagamit itong ganitong setup. So, malimit mga master sa probinsya namin. So, ganito yung nangyayari na setup kapag ang bahay ay maliit lamang mga master. So, tulad ng mga kubo natin, so yung bang walang silang maraming load sa bahay, so walang appliances. So, tatandaan lang natin, yung ganitong setup mga master is para lang po ito sa line to neutral connection. So, ibig sabihin, hindi po ito pwedeng i-gawin kapag line to line connection yung sa inyong lugar kapag meron ko. So mga master, kapag ganito nga setup yung gagawin natin, so lagi po lang tayo magmi-minimum ng 20 ampere na circuit breaker. And then yung ating sukat ng wire na gagamitin po dito is dapat isa-deserve din sa kanyang breaker capacity. So kung 20 amperes po yung ginamit natin itong mga master, so dapat 3.5 mm squared yung gagamitin natin or number 12 po. Okay. And then isa pa, so kung galing po ito mga master sa ating service entrance, so dito, so minimum palagi tayo guys dito ng number 8. And then para in the future, kung mag-upgrade man tayo ng ating panel, so kung gagawin natin 4 branches, so hindi na po tayo magpapalit ng ating entrada. Okay. So dito mga master, so explain ko lang. Bali ito yung ating single circuit breaker. So kung mapapansin nyo rito, so yung ating neutral line is hindi na po dumaan dito sa ating breaker. So bali nagkaroon lang tayo guys dito ng jumper. So simula rito sa ating service entrance, so yung ating line, ayan. So, yung line po natin meron po tayong 220 volts dito. Yan. 220 volts. And then, yung ating neutral is 0 volts po yan. Okay. So, dito sa aming lugar. So, simula guys sa ating service entrance, kung makikita nyo, dumiretso po guys siya sa ating unang terminal. So, sa unang terminal natin mga master, so nagkaroon tayo rito ng jumper. So, ginamperan po natin. Para po masupply ng supply yung ating kabak na single breaker. Ayan. So, ibig sabihin, so, simula sa ating service entrance, so pumasok siya sa ating unang terminal, so nakatap, and then jumper po siya rito. Ngayon, kapag in-on po natin yung ating circuit breaker, so yung terminal po sa ilalim, dito so magkakaroon na po yan ng supply, mga master. So, ibig sabihin, yung ating breaker dito, so wala na po siyang neutral. So, ibig sabihin, naka-bypass po siya, so dito lang po siya sa gilid dahil siya badadaanin. Bali, ang nangyari, so yung ating breaker dito, na dalawang terminal sa taas, so may jumper, so pag labas niya sa ilalim, meron na po siyang 220 volts. Okay? So, ngayon kapag meron na siyang supply sa ilalim, so diretso na po siya kapag inon na natin yung breaker sa ating outlet at saka sa ating pumunta sa ating ilaw, sa ating junction box. Okay? So, dito naman, mapapansin nyo, yung ating neutral line, so dumiretso lang siya rito, so nagkaroon po tayo rito ng splicing dito. So, tatlo siya. Kung makikita nyo, ito ipapunta sa ating outlet and then ito ipapunta sa ating ilaw. Then, dito naman, so sa outlet naman natin, direct na dito sa ating breaker. So, yung ating line, dumiretso na po siya rito sa terminal natin. And then, yung ating neutral, diretso na po rito. So, pagdating naman sa ating ilaw, so common lang yan, mga master. So, dito, nagkaroon tayo rito ng splicing. So, dumiretso siya rito sa ating junction box. Then, pumunta siya sa ating ilaw. So, magkakaroon din tayo rito ng splicing mga master. Then, yung ating live. So, lagi yung tatandaan, kapag live po mga master, direct po yan palagi sa ating switch. So, hindi po yan pwedeng mabaliktad. Kapag yung ating live na diretso sa ating ilaw, so meron po tayong tendency na kapag naka-off yung ating ilaw, possible magkaroon pa tayo ng dim light. So, kumbaga, patay na yung ating ilaw, so meron pa tayong konting liwanag. So, yun po yung naging dahilan kapag nababaliktad po yung ating supply pagdating po sa ating ilaw. Okay, so ganun lang mga idea. So, dito naman, diretso na sa ating switch, then yung return ng ating ilaw, tsaka yung return ng ating switch is magkakaroon lang tayo ng splicing. So, pagsasamahin lang po natin yan. Okay, so ganun lang mga master, yung ating gagawin ngayong araw. So, i-actual natin kung ano po yung nakita nyo rito sa ating diagram sa ating whiteboard. So, ganun din po yung ating gagawin in actual. Okay, so wala pong mahirap yan mga master. So, napaka-basic lang.
Okay mga master, bali una po natin gagawin dito ay ito muna. So jajumperan ko muna guys dito yung ating single breaker. Okay, so sa taas po yung sa taas po yung ating jumper. Okay. Okay. So gagamit lang ako guys dito ng wire na number 1212 po. Ayan. So jumperan lang natin. So ganyan lang siya. So gagayahin natin yung nasa picture. Ayan. So ipapasok natin siya rito. Okay, so itong isang wire, nakakento lang siya rito. Okay, so next natin dito ay yung ating neutral line mga master. So dito ay yung neutral, isa hindi na po siya dumaan dito sa ating breaker. So sa gilid lang siya dumaan. So ibig sabihin, sa gilid ko rin siya padadaanin dito. Okay, so lalagyan ko na guys ng wire dito ipapunta sa ating ilaw. So okay na. Then isang neutral papunta naman dito sa ating outlet naman. So, okay. So wala tayong ano rito. Ayan. So para makita nyo kung paano gumagana yung ganitong setup. So kaya ako guys siya in-actual. Ayan. So ito guys yung pagsasama-samahan niya. Yan, yan. So puro blue. So ginamitan siya mga flexible para makita nyo talaga. So malapit lang naman kasi yan. Okay na rin. Yan lang muna natin siya. Okay. So, kasunod natin dito mga master. So, abang ako na guys ng live. Papunta sa ating outlet. Tsaka live. Papunta rito sa ating junction box. So, aray. Ngayon po natin lalagyan ng supply yung ating outlet. Yung ating ilaw muna. Ayan. So, aray. Okay. So, meron ng supply yung ating sa ilaw natin. Ayan. Then, kasunod yung sa ating ano naman. Sa ating outlet. Ipasok na siya rito. Kaya lang siya. Dito. So, itatap na guys dito yung ating saksakan. So, bali, yung blue dito sa ilalim. Then, yung ating circle sa ilalim. So, ginaya ko rin nasa picture para alam nyo kung paano gumagana. Regulation of the direction.
Yan, takluban natin. So, kasunod natin ito mga master, kung makikita nyo, yung ating dalawang terminal. So, diretso siya dito sa ating junction box, then diretso sa ating switch. So, nakatap siya. So, ito yung ating switch mga master. Yan. So, itap natin siya dito. Then yung ating are. So neutral, so are. Diretso sa ating ilaw. Ayan. Okay. Then dito sa diagram natin, so yung return ng ating switch, return ng ating ilaw. So itong ito. So kung ano yung ginuhit natin dyan na kulay, so ganoon din sa actual. Okay. So tipa lang natin siya dito. Ayun lang mga fix na lang ano siya rin. Okay, so tapos na mga master, bali testingin na natin. Mga master, bali tinutukan ko lang muna itong extension natin. Ngayon papasasaksak natin siya rito. Okay, so sabi ko kanina, so di sa breaker natin, so dapat nandiyan yung ating live, so naka-jumper lang siya. So test lang natin siya guys ng ating clamp meter. So range lang sa NCB. Ayan. So ito guys, ayan, mayroon lang supply yung ibabaw tsaka rin sa kabila. So may supply na rin. Ngayon, tataas ko na yung ating breaker. Ito na yung ating breaker. Ayan. So nasa ilalim na yung supply niyan. Ayan. Then gamitin na natin siya guys dito ng bulb. So, para malaman niyo. So, okay na. Then yung ating outlet. So, check lang natin yung voltage. Ayan. So, meron tayong 245 volts mga master. Okay. So, okay na. Bali, kapag itong setup mga master, so tatanggalin lang natin dito yung ating trip holder, yung kulay blue. Para once na nagkaroon tayo short circuit dito, so isa lang po yung bababa. Okay, so ito guys yung sa ating outlet. Ayan. Okay, okay na. So wala na siyang supply dito. Ayan, okay na po. Then ito yung sa ating ilaw. Okay, so kapag nagkaroon tayo ng troubleshoot dito, so madedetermine natin kung alin yung ay may problema. Yung sa outlet, ito yung sa ilaw natin. Sa ilaw, ayan. Patay, buhay, patay. Okay. So hindi madadama yung kabila kapag tayo nagkaroon ng short circuit dito. So tatanggalin nyo lang mga master yung ating trip holder dito na kulay blue. Okay, so yun lang muna. So yun lang mga master yung naging topic natin ngayong araw. So paano nga lang ba i-separate yung ating ilaw tsaka yung ating outlet po natin sa ating single circuit breaker. So meron lang tayong mga dapat tatandaan. So hindi po ito pwede sa line-to-line connection. Para lang po ito guys sa line to neutral connection. At isa pa, so yung ganitong setup mga master, hindi po natin siya pwedeng saksakan ng mga heavy load. So yung mga heavy load natin, yung mga appliances natin na mabibigat sa bahay, yung mga aircon, heater, washing machine. So sa standard natin, bali separate breaker siya. So yung ganitong setup mga master, so para lang po ito sa mga maliliit ang load sa bahay. So yung mga bahay na wala pong mga appliances. At isa pa, so yung mga ganitong setup mga master, isa malimit sa probinsya. So para nakakatipid yung ating kliyente. So malimit. Ito yung ginagawa ng mga ibang electrician na nakikita ko. Okay. So yun lang. Bali, in-explain ko lang sa inyo kung paano lang po i-separate. So napaka-basic lang po. Pagdating sa
pagdating po sa ating actual. Okay, so sa mga di pa pala sa mga master to subscribe, sana guys, supportahan yung channel ko at saka sa ating page na Electrical Pinoy Tutorial TV. So mga master, so follow nyo po para tuloy-tuloy po yung ating magiging discussion regarding sa mga baguhan para makapagbigay pa tayo ng mga idea pagdating sa mga basic electrical installation. Okay, so maraming salamat po sa inyo and God bless po.